Ako si Leticia, 65 taong gulang. May mga araw sa buhay natin na parang pelikula. May mga eksena na hinding-hindi mo malilimutan. At ang hapong iyon ang simula ng pinakamalaking pagbabago sa buhay ko. Nagmamaneho ako pauwi galing sa opisina ni Attorney Reyes. Nakababa ang bintana ng aking lumang kotse at dinadama ko ang dampi ng hangin ng Nobyembre. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, nakaramdam ako ng tunay na saya, isang kagalakan na matagal nang ipinagkait sa akin ng kalungkutan. Ang buong akala ko kasi, tapos na ang kwento ko. Isang retiradong psychologist, nabubuhay sa maliit na pensyon, at umaasa na lang sa mga alaala ng nakaraan. Ibinigay ko ang lahat para sa aking pamilya. Lahat-lahat. Noong nabubuhay pa ang asawa ko, nagtrabaho ako sa umaga bilang psychologist sa isang pampublikong paaralan at sa gabi, tumatanggap ako ng mga pribadong pasyente. Lahat para lang mapag-aral ang kaisa-isa naming anak na si Maricel. Nang pumanaw ang kanyang ama, lalo kong ibinuhos ang lahat ng lakas ko sa kanya. Wala akong itinira para sa sarili ko. Bawat sentimo ng ipon ko, bawat butil ng pawis ko, ay para sa kinabukasan niya. Ipinangako ko sa sarili ko, hindi niya mararanasan ang hirap na dinanas ko. At sa awa ng Diyos, nakapagtapos siya, nakapag-asawa, at biniyayaan kami ng isang magandang apo, si Bea. Sila ang naging mundo ko. Sila ang naging dahilan ng aking bawat paghinga. Kahit noong nagretiro na ako, ang kakarampot kong pensyon, hinahati ko pa para may maibigay sa kanila. Ma, wag na po, sasabihin ni Maricel. Sobra-sobra na po ang sakripisyo ninyo. Pero anong magagawa ng isang ina? Dahil sa pagmamahal, handa kang ibigay, kahit ang huli mong kusing. Kaya noong pumanaw ang ate kong si Celia, at ipinatawag ako ng kanyang abogado, wala akong inaasahan. Ang tanging hiling ko lang ay matapos na ang lahat ng papeles para makapagluksa ako ng payapa. Pero hindi ganoon ang nangyari. Mrs. Reyes, sabi sa akin ng abogado, iniwan po sa inyo ng kapatid ninyo ang lahat ng kanyang ari-arian. Hindi ako makapaniwala. Ang bahay niya sa Nasugbu, ang kanyang mga investment, ang mga alahas na pamana pa ng aming lola. 350 milyong piso. 350 milyon. Paulit-ulit kong sinabi ang mga salitang iyon sa isip ko habang nagmamaneho. Para akong nananaginip. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng sakripisyo, parang nagbunga sa isang iglap. Pero hindi para sa akin ang perang iyon. Hindi. Ito ay para sa kanila. Para kay Maricel at Bea. Habang papalapit ako sa bahay nila sa Alabang, kung saan ako nakikitira, nagpa-practice ako sa isip ko. Maricel, anak, hindi mo na kailangang mag-alala sa mga bayarin. Bea, apo. Sagot na ni Lola ang pag-aaral mo sa med school. Kahit saang bansa mo pa gusto. Nakikita ko na ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Ang mga yakap na mahigpit. Ang mga luhang puno ng pasasalamat. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, ito na ang simula ng aming bagong buhay. Isang buhay na walang hirap, walang pag-aalala. Ito ang akala ko. Ang buong akala ko. Pero hindi nila alam na may dala akong balita na babago sa lahat at hindi ko rin alam na sa pagpihit ng manibela papasok sa kanilang kalye, pumapasok din pala ako sa isang bitag. Isang bitag na inihanda ng mga taong akala ko ay kakampi ko. Madalas kong naririnig sa mga pasyente ko noon, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi galing sa kaaway, kundi galing sa mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong puso. Mga taong pinakain mo, binihisan, at minahal ng walang kapalit. Noong mga panahong iyon, nakikinig lang ako. Pero hindi ko lubos na naiintindihan. Hanggang sa gabing iyon. Ang gabing iyon, kung kailan ang pagmamahal na ibinigay ko ay sinuklian ng isang bagay na mas masahol pa sa patalim. Ang gabing iyon, kung kailan narinig ko ang isang lihim na sana ay hindi ko na lang nalaman. Isang lihim na nagpabago sa tingin ko sa salitang pamilya. Dahil sa gabing iyon, narinig ko kung paano nila ako balak sirain. Narinig ko kung paano nila ako planong gawing isang inutil, isang taong wala ng silbi. Para makuha ang lahat, wala silang utang na loob.
Tahimik lang ako sa loob ng kotse, nakatingin sa bahay na tinulungan kong ipundar. Pero sa likod ng aking pananahimik, isang plano ang nabubuo. Akala nila, isa lang akong matandang mahina na madaling lokohin. Akala nila, nakuha na nila ang lahat, pero may isang bagay silang hindi alam. Ang tunay na may-ari ng lahat ay hindi basta-basta susuko dahil sa bawat sakripisyo may katumbas na singilan at malapit na ang araw ng paniningil. Dahil darating ang araw, luluhod sila sa akin at sa araw na iyon, huli na ang lahat. Kwentuhan niyo po ako. Kung naranasan niyo na pong maging dayuhan sa sarili niyong pamamahay, kung nakaramdam na po kayo ng ganitong klaseng sakit, paki-like at share naman po ng video na ito. At huwag niyo pong kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Samahan niyo po ako sa aking paglalakbay. Habang dahan-dahan kong ipinapasok ang kotse sa driveway ng bahay ni Maricel, ang puso ko ay puno pa rin ng kagalakan. Ang plano ko ay simple lang. Hihintayin kong matapos sila sa kanilang hapunan. Uupo kami sa sala na may dalang mainit na kape at doon ibabahagi ko ang magandang balita. Isang balita na bubura sa lahat ng kanilang mga alalahanin sa pera. Isang balita na magbibigay sa kanila ng kinabukasang hindi nila kailanman pinangarap. Pinatay ko ang makina ng kotse at huminga ng malalim, ninanamnam ang sandaling ito. Ang amoy ng nilulutong adobo ay sumasalubong sa akin mula sa kusina. Ito ang paborito kong ulam. Ang paboritong lutuin sa akin ni Maricel. Napangiti ako. Tiyak na pinaghandaan nila ang pagdating ko. Dala ang aking bag, naglakad ako papunta sa pasukan sa gilid ng bahay, malapit sa kusina. Madalas akong doon dumadaan. Mas madali, mas mabilis. Ang bintana ng kusina ay bahagyang nakabukas. Nagpapapasok ng malamig na hangin ng gabi. Habang papalapit ako, narinig ko ang kanilang mga boses. Nag-uusap sila. Akma na sana akong kumatok at sumigaw ng, "Nandito na si Mama!" Nang isang pangalan ang pumigil sa akin. Ang pangalan ko, So. Si Lola Leticia talaga ang makakakuha ng lahat? Iyon ang boses ni Bea, ang aking apo. May talas sa kanyang boses. May pananabik. Hindi ito ang malambing na boses na nakasanayan ko. Bigla akong natigilan. Ang kamay ko ay nasa ere. Handa nang kumatok, ngunit nanigas ito. Sumagot si Maricel. Lahat, sabi niya. At sa isang salitang iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig. Hindi ito ang boses ng anak ko. Kinumpirma ng abogado kanina. 175 million sa real estate, 120 million sa stocks, at isa pang 105 million sa mga alahas at art pieces. Lahat-lahat, 150 milyong piso para akong binuhusan ng nagyayelong tubig, 350 milyon. Ang mga numerong iyon na kanina lang ay nagdulot sa akin ng saya. Ngayon ay parang mga pako na tumutusok sa aking dibdib. Bakit nila pinag-uusapan ang pera sa ganitong paraan? Na para bang ito ay isang premyo na kanilang pinag-aagawan. Pero paano niya nalaman na una pa sa'yo, Ma? Sabi mo ikaw ang unang makakaalam. Tanong ulit ni Bea. At doon, narinig ko ang isang bagay na yumanig sa buong pagkatao ko. Isang halakhak mula kay Maricel na hindi ko kailanman narinig sa buong buhay niya. Hindi ito masaya, hindi ito mainit. Ito ay malamig, mapagkunwari at puno ng panlalamang. Matagal ko nang nababasa ang lahat sa cellphone ni Mama, Bea, sabi niya, na may halong pagmamayabang. Tandaan mo noong tinulungan ko siyang mag-set up ng bagong iPhone niya noong Agosto? Nag-install ako ng monitoring software. Nakikita ko lahat. Bawat tawag, bawat text, bawat email. Tumawag sa kanya ang abogado kaninang umaga para itakda ang meeting. Parang gumuho ang mundo sa aking paanan. Napasandal ako sa pader ng bahay. Ang palad ko ay nakadiin sa malamig na semento para suportahan ang aking nanginginig na katawan. Ang cellphone na regalo niya sa akin. Ang cellphone na tinuruan niya akong gamitin ay isa palang espiya, isang sandata laban sa akin. Narinig ko ulit si Bea. So, kailan tayo magsisimula? Bukas, sagot ni Maricel, mabilis at desidido. Nakuha ko na ang lahat ng kailangan natin. Ang mga reseta, ang doktor,
ang psychiatrist. Siguro mga 3 linggo lang, 4 na linggo pinakamatagal. Ano? Anong reseta? Anong doktor? Ang puso ko ay kumakaripas, napakalakas, na akala ko ay maririnig nila mula sa loob. Sigurado ka bang gagana yan, ma? May pag-aalinlangan sa boses ni Bea. Bea, ilang buwan ko na itong pinag-aralan. Sagot ni Maricel. Ang boses niya ay puno ng kumpiyansa na nakakakilabot. Kailangan lang natin siyang malito ng husto, maging ulyanin. Para kapag in-evaluate na siya ni Dr. Santos, kukumpirmahin lang niya kung ano ang kailangan nating kumpirmahin. Early onset dementia, kawalan ng kakayahan. Pagkatapos, magfa-file ako ng conservatorship. At makokontrol na natin ang lahat. Conservatorship. Pagkawala ng kakayahan, ang mga salitang iyon bilang isang psychologist, alam ko ang bigat ng mga iyon. Iyon ay ang legal na pagpatay sa pagkatao ng isang tao. Ang pag-alis ng kanyang karapatang magdesisyon para sa sarili. Paano ang mga alahas? Pwede na ba nating ibenta agad? Tanong ni Bea. Ang kasakiman ay hindi maitago sa kanyang boses. Kailangan nating mag-ingat, sabi ni Maricel. Pero oo, sa loob ng ilang buwan, kapag ako na ang konservator, pwede na nating ibenta kahit ano. Bayaran muna natin ang lahat ng utang ko. Tapos pwede na tayong magsimulang mamuhay na parang mga hari. Hindi ko na kinaya. Hindi ako makahinga. Ang anak ko, ang apo ko, ang 2 taong minahal ko, nang higit pa sa aking buhay, ay nagpaplano na lasunin ang aking isipan. Ideklara akong baliw at nakawin ang lahat ng iniwan ng kapatid ko. Dahan-dahan akong umatras. Bawat hakbang ay parang isang mabigat na pasanin. Hindi ako gumawa ng anumang ingay. Nakabalik ako sa aking kotse, isinara ang pinto ng walang tunog at naupo lang doon, nanginginig. Ang magandang paglubog ng araw na hinangaan ko kanina ay napalitan na ng kadiliman. Isang kadilimang bumabalot ngayon sa aking kaluluwa. Pinaandar ko ang makina at umalis ng walang patutunguhan. Ang mga pamilyar na kalye ng Alabang ay naging estranghero sa akin. Ang bahay na iyon, hindi ko na ito matawag na tahanan. Nagpaligoy-ligoy ako sa mga kalsada. Ang mga boses ni na Maricel at Bea ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Ang kanilang malamig na halakhak, ang kanilang mga sakim na plano. Bawat salita ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Sa huli, natagpuan ko ang aking sarili sa isang malawak at maliwanag na parking lot ng isang mall. Pinatay ko ang makina at napahawak sa manibela, ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin. Napaiyak ako. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang hagulgol na puno ng sakit at pagtataksil. Paano? Paano nila nagawa ito sa akin? Ako, na nag-iisang nagtaguyod kay Maricel mula nang mamatay ang kanyang ama. Ako, na isinubo na lang sana ang pagkain, pero ibinigay pa sa kanila. Ang lahat ng sakripisyo ko, para lang ba sa wala? Para lang ba akong isang prutas na hinihintay nilang mahinog at mapitas para sa kanilang sariling kapakanan? Naramdaman ko ang isang matinding kawalan ng pag-asa. Sino ang tatawagan ko? Sino ang maniniwala sa akin? Si Maricel ay napakagaling. Napakagaling niyang umarte bilang isang mapagmahal na anak. Ang lahat ng aming mga kaibigan, mga kamag-anak, lahat sila ay bilib sa kanya. Kung sasabihin ko ang narinig ko, sino ang paniniwalaan nila? Ang isang matandang babae na kagagaling lang sa pagluluksa? O ang kanyang perpektong anak? Baka isipin pa nilang ako na nga ang nawawala sa sarili. Baka ako pa ang mapagbintangan. At doon, sa gitna ng aking pagtangis at kawalan ng pag-asa, isang bagay ang nagbago. Para itong isang switch na biglang bumukas sa loob ng aking isipan. Biglang tumigil ang aking pag-iyak, pinunasan ko ang aking mga luha, at ang pananaw ko ay biglang luminaw. Ang psychologist sa loob ko, ang propesyonal na natutulog sa loob ng ilang taon, ay biglang nagising. Hindi ako si Leticia na ina. Hindi ako si Leticia na lola. Sa sandaling iyon, ako si Dr. Leticia Reyes. 37 taon akong nag-aral ng pag-uugali ng tao, ng manipulasyon, ng gaslighting, ng pang-aabuso. Nakita ko na ang ganitong mga kaso ng daan-daang beses sa aking klinika. Nagsilbi akong expert witness
sa korte ng 23 beses. Sumulat ako ng 3 libro tungkol sa family dynamics at psychological abuse. Kung may isang taong handa para sa ganitong laban, ako iyon. Ang unang hakbang sa anumang krisis ay ang pagtatasa, assess. Ano ang alam ko? Alam ko ang kanilang buong plano. Alam ko ang kanilang timeline. Alam ko na gagamit sila ng gamot. Alam ko na mayroon silang doktor. Alam kong minomonitor nila ang aking telepono. Iyon ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Ang sabihin ang lahat habang akala nila ay walang nakikinig. Pangalawa, pag-aaral. Analyze. Hindi nila alam na alam ko. Ito ang aking alas. Ito ang aking lamang. Mayroon akong elemento ng sorpresa. Sila ay magsisimula bukas. Na nangangahulugang mayroon akong gabing ito para maghanda. Pangatlo, pagpaplano. Plan. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan ko ng mga kakampi. Kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanila. Kinuha ko ang aking nanginginig na kamay at kinuha ang aking cellphone. Ang cellphone na espiya. Tinignan ko ito ng may pagkasuklam. Pagkatapos, inilagay ko ito sa aking bag. Kailangan ko ng bagong telepono. Isang malinis na linya ng komunikasyon. At alam ko kung sino ang una kong tatawagan. Nagmaneho ako papunta sa isang 24 oras na electronic store. Pumasok ako at bumili ng pinakasimpleng burner phone na mahahanap ko at binayaran ko ito ng cash. Walang resibo sa credit card. Walang anumang bakas. Sa loob ng kotse sa parking lot, inactivate ko ito. Pagkatapos, hinanap ko ang numero sa aking lumang phone book na laging nasa aking bag. At tinawagan ko siya. Sumagot ito sa ikatlong ring. Hello? Paolo? Sabi ko. Sinusubukang patatagin ang aking boses. Tita Leticia? Gabi na po. Ayos lang po ba kayo? Narinig niya agad ang panginginig sa aking boses. Si Paolo, anak ng ate Celia ko, ang paborito kong pamangkin, isang henyo sa computers. Isang IT security specialist sa isang malaking kumpanya sa Cebu. Paolo, anak. Sabi ko, kailangan ko ng tulong mo. At kailangan kong huwag kang magtatanong hanggang sa matapos akong magpaliwanag. Isang bagay sa aking boses ang nakakumbinsi sa kanya. Sige po tita. Nakikinig po ako. At ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang mana, ang usapan sa kusina, ang pagsubaybay sa telepono, bawat detalye. Nang matapos ako, nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Akala ko ay naputol na. Pagkatapos, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng galit na hindi ko pa narinig mula sa kanya. Tita, Leticia, grabe sila. Pera iyon ni Mama. Pera iyon na para sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo. Idokumento natin ang lahat. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. May access ka ba sa computer ngayon, tita? Tanong ni Paolo sa kabilang linya. Ang boses niya ay kalmado na, puno ng profesionalismo. Kailangan natin ng ligtas na lugar para mag-usap at magtrabaho. Nasa parking lot ako ng isang mall. Sagot ko, pwede akong bumalik sa loob. Gawin niyo po yan. Bumili kayo ng bagong laptop. Cash ulit ang bayad. Huwag gamitin ang credit card niyo. Tatawagan kita sa burner phone mo kapag nakaset-up na kayo. Tuturuan kita kung paano tingnan ang phone mo nang hindi nila nalalaman at kung paano simulan ang pagkolekta ng ebidensya. Sinunod ko ang kanyang mga tagubilin. Pagkatapos ng 2 oras, nakaupo ako sa isang sulok ng isang 24 oras na coffee shop. Sa harap ko ay ang aking bagong laptop, ang aking burner phone, at isang detalyadong plano na nagsisimula ng mabuo. Sa pamamagitan ng isang secure na video call, tinuruan ako ni Paolo. Kinumpirma niya ang aking mga hinala. Mayroon ngang isang sopistikadong spyware na naka-install sa aking iPhone. Nakikita ni Maricel ang lahat. Bawat keystroke, bawat lokasyon. Ito ang gagawin natin, tita. Paliwanag ni Paolo. Gagawa ako ng isang secure cloud storage. Lahat ng makukuha nating ebidensya, automatiko itong magbabackup doon. Ipapakita ko sa iyo kung paano i-access ang mga log ng spyware nang hindi sila nakakahalata. Sinundan ko ang bawat hakbang niya. At ang aming natuklasan ay mas masahol pa sa aking inaasahan. Ang pagsubaybay
ay nagsimula pa noong Agosto. 3 buwan na. Bawat tawag ko sa abogado ni Celia, bawat text ko sa aking mga kaibigan, bawat email tungkol sa ari-arian, alam niya ang lahat. Mas nauna pa niyang nalaman ang tungkol sa Mana kaysa sa akin. At pagkatapos, may nakita si Paolo. Isang bagay na nagpatigas sa dugo sa aking mga ugat. Ibinahagi niya ang kanyang screen at nakita ko ang search history mula sa browser ni Maricel na na-access niya sa pamamagitan ng spyware. Paano kumuha ng conservatorship sa matandang magulang? Search date, July. Mga gamot na nagdudulot ng pagkalito sa mga senior. Search date, July. Mga psychiatrist na nagsasagawa ng competency evaluation sa Alabang. Search date, July, Hulyo. Ang kapatid kong si Celia ay pumanaw noong Mayo. Ibig sabihin, bago pa man mamatay ang kapatid ko, habang ako ay nagluluksa at nag-aalaga sa kanya, si Maricel ay nagpaplano ng sirain ako. Tita, bumasag si Paolo sa aking pagkatulala. May isa pa. Tiningnan ko ang mga financial apps niya. May access siya sa online banking account mo. Ano? Paano? Mukhang may pineke siyang special power of attorney. Nakapaglipat na siya ng halos 3 milyong piso mula sa pension account mo papunta sa sarili niyang account. Matagal ka na niyang ninanakawan, tita. Ang galit na naramdaman ko ay malamig at matalim. Hindi na ito simpleng kasakiman. Ito ay isang calculated na krimen. Isang pangmatagalang operasyon. Huwag kang gagawa ng kahit ano sa telepono mo, tita. Babala ni Paolo. Patuloy mo itong gamitin ng normal. Hayaan mo siyang isipin na gumagana pa rin ang pag-espiya niya. Gamitin mo ang burner phone para sa lahat ng bagay na ayaw mong makita niya. Salamat, Paolo. Salamat, anak, sabi ko. Ang boses ko ay basag. Tita, hindi lang kayo ang ninanakawan niya. Ninanakawan niya tayong dalawa. Pera iyon ni Mama. Kung alam lang ni Mama kung ano ang binabalak ni Maricel, nabasag ang boses ni Paolo. Pipigilan natin siya, tita. Magkasama tayo. Nang gabing iyon, nag-check-in ako sa isang murang hotel, gamit ulit ang cash. Hindi ako pwedeng bumalik sa bahay ni Maricel. Hindi pa. Hindi hanggat wala akong kumpletong plano. Nakahiga ako sa hindi komportableng kama, nakatitig sa kisame. Ang isip ko ay tumatakbo. Si Maricel ay hindi tanga. Mag-iingat siya. Ang mga resetang binanggit niya ay nangangahulugang nakakita na siya ng doktor. Malamang ay nagreklamo na siya tungkol sa akin. Naglatag na ng pundasyon. At ang psychiatrist, si Dr. Santos. Kinuha ko ang aking bagong laptop at hinanap ang pangalan niya. At nandoon nga, nakatago sa isang database ng medical board. Inimbestigahan siya 4 na taon na ang nakalipas dahil sa pamemeke ng mga patient evaluation sa mga kaso ng conservatorship. Walang kasong isinampa, ngunit nandoon ang reklamo. Nakahanap si Maricel ng isang korap na doktor. Bilang isang psychologist, alam ko kung anong mga gamot ang maaaring magdulot ng pagkalito. Benzodiazepines ang pinakakaraniwan, Xanax, Valium. Sa sapat na dosis, magmumukha kang tunay na may kapansanan. Nagbukas ako ng isang bagong dokumento at nagsimulang mag-type. Tinuruan ako ng 37 taon ng klinikal na karanasan kung paano idokumento ang lahat. Isinulat ko ang bawat detalye na naaalala ko mula sa usapan na narinig ko, mga eksaktong salita kung posible. Ang petsa, oras, lokasyon. Inilarawan ko ang aking emosyonal na estado. Pagkatapos, gumawa ako ng isang plano. Kung magsisimula si Maricel bukas, kailangan kong maging handa. Kailangan ko siyang mahuli sa akto. 6:00 ng umaga, nagmaneho ako papunta sa isang medical supply store at bumili ng mga drug testing strip. Ang klase na kayang makakita ng benzodiazepines sa mga likido. Bumili ako ng isang maliit na kamera, ang uri na idinisenyo para sa home security na maitatago sa isang orasan. Bumili ako ng isang voice-activated recorder. Lahat ay binayaran gamit ang isang lumang credit card na hindi alam ni Maricel na mayroon ako. Handa na ako. Oras na para bumalik sa lungga ng mga ahas. 9:00 ng umaga. Huminga ako ng malalim bago ko i-dial ang numero ni Maricel sa aking regular, minomonitor na telepono. Kailangan kong maging perpekto sa aking pag-arte. Ang aking boses ay dapat maging masaya. Walang bahid ng anumang problema.
Hello? Ma? Sagot niya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Good morning, anak, sabi ko, na may sigla. Naku, pasensya ka na hindi ako nakauwi kagabi. Nakipag-dinner kasi ako sa mga dati kong kasamahan at gabi na kami natapos, kaya nag-hotel na lang ako. Pabalik na ako mamayang hapon. Narinig ko ang isang buntong hininga ng ginhawa sa kabilang linya. Naku ma, okay lang po. Nag-alala lang kami ng kaunti. Akala namin kung napano na kayo. Kumusta naman po ang araw niyo kahapon? Ang tanong na iyon. Alam kong sinusubukan niyang kumpirmahin kung nasaan ako. Napakasaya anak. Ang dami kong kwento sa'yo. See you soon darling. Ibinaba ko ang telepono at napasandal. Ang galing niya. Ang pag-aalala sa kanyang boses ay parang totoo. Kung hindi ko narinig ang narinig ko kagabi, hinding-hindi ako maghihinala. Ginugol ko ang buong araw sa paghahanda. Nag-ensayo ako sa salamin. Nag-ensayo akong magmukhang nalilito. Nagbasa ako ng mga medical journals tungkol sa medication-induced cognitive impairment para alam ko kung anong mga sintomas ang gagayahin ko. Isinet up ko ang kamera sa guest room kung saan ako natutulog. Itinago ito sa loob ng isang pandekorasyon na orasan sa ibabaw ng aparador. Sinubukan ko ang voice recorder. Lahat ay gumagana. 4:00 ng hapon, nagmaneho ako pabalik sa bahay. Habang papalapit ako, ang bawat himaymay ng aking katawan ay sumisigaw na tumakbo palayo. Ngunit hindi ako umabot sa kinaroroonan ko, sa aking karera, sa pamamagitan ng pagtakbo mula sa mahihirap na sitwasyon. Huminga ako ng malalim. Oras na para sa palabas. Binuksan ni Maricel ang pinto na may malaking ngiti at niyakap ako ng mahigpit. Ma, namiss ka namin. Namiss ko rin kayo, anak. Ang kusina ay mabango pa rin sa adobo. Tumingala si Bea mula sa kalan na may ngiti. Lola, buti po nakarating kayo. Sakto, luto na po ang paborito nyo. Niyakap ko siya at naramdaman ko ang isa na namang kirot sa aking puso. Ang aking apo, ang aking munting Bea. Kasama rin siya dito. May maitutulong ba ako? Tanong ko. Naku ma, wag na po. Umupo na lang kayo. Mahaba ang araw nyo, sabi ni Maricel. Ako na pong bahala. Gusto niyo po ba ng paborito niyong salabat? Para mainitan ang tiyan niyo. At heto na. Ang simula. Pinanood ko siyang kumilos. Bawat galaw niya ay parang naka-slow motion sa aking paningin. Ang pagkuha niya sa paborito kong tasa mula sa aparador. Ang paglalagay niya ng luya at asukal. At ang sandaling pagtalikod niya na akala niya ay walang nakakakita. Ang kanyang kamay ay dumukot sa kanyang bulsa at mabilis na may inihulog sa tasa bago niya ito salinan ng mainit na tubig. Napakabilis. Napakasanay. Heto na po ma, sabi niya. Inilapag ang umuusok na tasa sa harap ko. Inumin niyo po. Mukha kayong pagod. Kinuha ko ang tasa. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ipinagpalagay kong iisipin nilang dahil ito sa pagod. Itinaas ko ito sa aking mga labi at nagpanggap na humigop. Ang mainit na likido ay dumampi sa aking labi, ngunit hindi ko ito nilunok. Pinanatili ko ito sa aking bibig saglit. Pagkatapos ay nagpanggap na lumunok habang patuloy na nakikipag-usap. Sa mga taon ko ng pagtuturo, naging sanay ako sa pagsasalita habang may laman ang bibig. Patuloy akong nagkwento tungkol sa aking dinner kagabi. Pinapanatiling buhay ang usapan. Paminsan-minsan, itataas ko ang tasa, nagpapanggap na umiinom ulit, nang walang nakatingin. Habang sila ay abala sa paghahanda ng mesa, maingat kong ibinuhos ang kalahati ng laman ng tasa sa isang bote ng tubig na palihim kong dala sa aking malaking bag. Ang hapunan ay kaaya-aya, sa isang nakakakilabot na paraan. Silang dalawa ay napaka-atentibo, napaka-maalaga. Si Maricel ay laging nagtatanong kung okay lang ba ako. Si Bea naman ay laging pinupuno ang aking baso ng tubig. Naghihintay sila. Naghihintay sila na tumalab ang gamot. Alam nyo, medyo inaantok na nga ako. Sabi ko sa wakas, nagkukunwaring humihikab. Palagay ko ay maaga akong matutulog ngayong gabi. Sige po ma, sabi ni Maricel. Pinisil ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay parang may yelo. Matulog na po kayo ng mahimbing. Pumunta ako sa aking silid at nilock ang pinto. Inilabas ko ang drug testing strip mula sa aking bag at isinawsaw ito sa salabat na itinabi ko.
Sa isang iglap, ito ay naging matingkad na asul. Benzodiazepines. Positibo. Naupo ako sa gilid ng kama at sa unang pagkakataon mula nang marinig ko ang kanilang usapan, umiyak ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil ito ay totoo na. Ito ay nangyayari na. Ang aking sariling anak ay talagang nagtangkang lasunin ako. Hindi ito isang bangungot na magigisingan ko. Ngunit hindi ako pwedeng magpatalo. Hindi ngayon. Kinuha ko ang aking burner phone at nag-text kay Paolo. Ebidensya, nakuha na. Nagpositibo ang tsaa sa benzo, naka-on na ang camera at audio recorder. Ano ang susunod? Ang kanyang sagot ay mabilis. Huwag iinom ng kahit anong ibibigay nila. Bukas, idokumento ang lahat. Lilipad ako diyan sa weekend, huhulihin natin sila. Ang digmaan ay nagsimula na. At sa gabing iyon, sa loob ng teritoryo ng kaaway, alam kong kailangan kong manalo para kay Celia. At para sa sarili ko, ang sumunod na 2 linggo ay ang pinakamahabang pag-arte sa buong buhay ko. Bawat umaga, ginigising ako ni Maricel na may dalang kape na may kasamang ngiti. Isang ngiti na alam kong peke. Isang kape na alam kong may lason. Hindi ko ito iniinom. Palagi akong may dahilan. Nako, anak, nag-acid reflux ako kagabi o di kaya'y masyadong mainit. Mamaya na lang. Pagkatapos ay palihim kong itinatapon sa lababo kapag wala siya. Minsan, nahuli ko si Bea na sinusubukang durugin ang isang tableta sa aking yogurt. Ang sakit sa puso ay parang tinik na hindi maalis. Ang apo kong binuhat-buhat ko, na tinuruan kong magbasa, ay isa na ngayong kasabwat sa isang krimen laban sa akin. Patuloy ang aking pag-arte. Nagkunwari akong lalong nalilito. Tinatanong ko kung anong araw ngayon. Kahit alam na alam ko, sinasadya kong iwanang bukas ang kalan, pero palagi kong sinisigurado na walang lamang kaldero para hindi magkasunog. Nagpapanggap akong hindi maalala ang pangalan ng aming mga kapitbahay na matagal ko nang kakilala. Bawat maliit na kilos, bawat salita, ay isang kalkuladong galaw sa isang mapanganib na laro ng chess. Ang kamera sa aking orasan at ang recorder sa aking bag ay patuloy na nag-iipon ng ebidensya. Nakuha ng kamera si Maricel na pumapasok sa aking kwarto kapag tulog ako, kinakalkal ang aking mga gamot. Nire-record ng recorder ang kanilang mga pag-uusap sa hapagkainan. Mga bulungan tulad ng, "Malapit na. Ma, mukhang tumatalab na." Isang umaga, pumasok si Maricel sa aking kwarto na may malawak na ngiti. "Ma, good morning po. May appointment po tayo sa Biyernes. Sa isang bagong doktor. Para lang po sa isang general check-up. Alam ko na kung sino ang doktor na iyon. Si Dr. Santos. Ito na, ang susunod na hakbang sa kanilang plano." "Sige, anak," sabi ko, na may boses na mahina at nag-aalangan. "Kung ano ang sa tingin mo ay makakabuti." Dumating ang araw ng Biyernes. Binihisan ako ni Maricel na parang isusubo sa giyera. Isang magandang bestida, inayos ang aking buhok. "Para maganda po kayo tingnan para sa doktor, ma," sabi niya. Ang totoo, gusto niya akong magmukhang isang kagalang-galang na matanda na nakakalungkot isiping nagiging ulyanin na. Sa biyahe papunta sa kanyang klinika sa Muntinlupa, hawak niya ang aking kamay. "Huwag po kayong kabahan, ma. Routine check-up lang po ito." Ang lamig ng kanyang palad ay nagsasabi ng ibang kuwento. Ang klinika ni Dr. Santos ay maganda, moderno, ngunit ang hangin sa loob ay mabigat. Si Dr. Santos mismo ay isang lalaking nasa mga 50, may makinis na buhok at isang pekeng, mapang-akit na ngiti. Ang uri ng ngiti na nakita ko na sa mga taong may itinatagong kasinungalingan. Pinaupo niya ako sa isang komportableng upuan, habang si Maricel ay nakaupo sa isang tabi, nagmamasid na parang isang buwitre. "Magandang umaga po, Mrs. Reyes," sabi ni Dr. Santos. Ang kanyang boses ay malambing na nakakakilabot. "Ako po si Dr. Santos. Narito lang po tayo para sa isang maliit na kumustahan. May ilang mga tanong lang po ako." Tumango ako, nagpapanggap na bahagyang takot at nalilito. "Okay, simulan po natin sa mga simpleng bagay. Anong taon po tayo ngayon, Mrs. Reyes?" Bilang isang psychologist na nagsagawa ng daan-daang cognitive tests, alam ko ang mga tamang sagot at alam ko rin ang mga tamang maling sagot.
Huminto ako saglit, tumingin sa kisame na parang nag-iisip ng malalim. 19. Hindi. 2023 ba? Sabi ko, kahit alam kong 2025 na. Nakita ko ang isang maliit na ngiti sa gilid ng labi ni Maricel. Sino po ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas? Muli, nag-isip ako. Si Erap? Sagot ko. Binabanggit ang isang pangulong matagal nang wala sa pwesto. Nagpatuloy ang mga tanong. Maari niyo po bang bilangin pabalik mula 100 na may bawas na 7 sa bawat bilang? Sinubukan ko. 100. 73. 80. 86. Sinadya kong magkamali. Sa totoong cognitive decline, ang pasyente ay madalas na may pattern sa kanilang mga pagkakamali. Giniya ko ang aking mga sagot para magkasya sa pattern na iyon. Sapat lang na mali para maging kapani-paniwala, ngunit hindi sobrang halata na parang peke. Pagkatapos ng 30 minuto, isinara ni Dr. Santos ang kanyang notebook. Tumingin siya sa akin na may pekeng pag-aalala. Mrs. Reyes, sabi niya, medyo nababahala po ako sa mga nakikita ko dito. Iminumungkahi ko po na pag-usapan ninyo ng inyong anak ang mga legal na hakbang para matulungan kayong pamahalaan ang inyong mga ari-arian. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Hinayaang manginig ang aking boses. Ilang simpleng papeles lang po. Para masigurado na protektado kayo at ang inyong kapakanan. Tumingin ako kay Maricel, na ngayon ay may ekspresyon ng isang nag-aalalang anak. Kung iyon po ang sa tingin ninyo ay pinakamabuti, Doktor, sabi ko, na parang isang nalilitong ina na nagtitiwala sa lahat. Sa biyahe pa uwi, si Maricel ay hindi mapigilan ang kanyang saya. Akala niya ay hindi ko napapansin ang kanyang mga ngiti habang nakatingin siya sa bintana. Akala niya ay nagtagumpay na siya. Pagdating sa bahay, niyakap niya ako. Ma, tumawag po sa akin si Dr. Santos. Nag-aalala daw po siya sa inyo. Sa tingin niya, dapat na nating isaalang-alang ang conservatorship para lang po maprotektahan kayo. Conservatorship. Narinig ko ulit ang salitang iyon. Ngayon, mula na sa kanyang bibig, hindi na isang lihim na usapan sa kusina. Nagpanggap akong hindi na intindihan. Ano yon, anak? Ibig sabihin lang po, tutulungan ko kayong magdesisyon tungkol sa pera at kalusugan nyo para po kayo ay laging ligtas. Sige anak, sabi ko. Kung sa tingin mo ay kailangan. Mahal kita. At gusto ko lang kung ano ang pinakamabuti para sa akin. Mahal na mahal din po kita, ma. Sabi niya. Niyakap ako ulit. Sa sandaling iyon, ang yakap niya ay parang isang kadena. Isang kadena na gusto akong igapos. Ngunit sa aking isipan, malinaw ang lahat. Ang bitag ay naitakda na. Ngunit hindi para sa akin, para sa kanila. Ang ebalwasyon ni Dr. Santos ay hindi magiging ebidensya ng aking pagiging ulyanin. Ito ang magiging ebidensya ng kanilang masamang intensyon. Hindi na nagtagal. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal kami, masayang ibinalita sa akin ni Maricel na naisampa na niya ang petisyon para sa conservatorship. Ang bilis niyang kumilos. Ang petsa ng pagdinig ay itinakda, Disyembre 8. 3 linggo mula ngayon, para po maayos na natin ang lahat bago magpasko. Ma, sabi niya, na parang ito ay isang regalo. Isang regalo na mag-aalis sa akin ang lahat. Pagkatapos niyang umalis para sa trabaho, na alam kong malamang ay para makipagkita sa kanyang abogado, pumasok ako sa aking silid. Kinuha ko ang aking burner phone at tinawagan si Paolo. Nangyayari na. Sabi ko, Dek, wato ang hearing. Mabuti po, sagot niya. May sapat tayong oras. Tita, patuloy ko pong dinodokumento ang lahat mula dito. Ang pag-monitor sa phone, ang mga search history. At may nakita pa akong iba. Si Maricel, mula pa noong Setyembre, ina-access na niya ang bank account ninyo. Ano? Pineke niya ang mga dokumento ng Special Power of Attorney. Nakapaglipat na siya ng halos 3 milyong piso mula sa pension account niyo papunta sa sarili niyang account. Matagal ka na niyang ninanakawan, tita. Bago pa man ang mana. Ang ebidensya ay nagpatong-patong. Bawat peking pirma, bawat iligal na transaksyon sa bangko,
Bawat pag-access sa aking mga account, nakuha lahat ni Paulo ang digital na bakas. Si Maricel ay gumawa ng isang paper trail na siyang magbabaon sa kanya sa hukay na hinukay niya para sa akin. Oras na para kumuha ng sarili kong abogado, at hindi basta-basta abogado. Tinawagan ko si Attorney Margaret Cruz, isang babaeng nakatrabaho ko, 20 taon na, ang nakalipas sa isang malaking kaso ng elder abuse. Ako ang expert witness, siya ang abogado. Matalino siya, walang inaatrasan, at may utang na loob siya sa akin. Nagkita kami sa isang tahimik na restaurant. Dala ko ang aking laptop. Ipinakita ko sa kanya ang lahat. Ang audio recording, ang mga video, ang mga resulta ng drug test, ang mga bank statement, ang mga peking dokumento na nakuha ni Paolo. Habang tinitingnan niya ang mga ito, ang kanyang kalmadong mukha ay dahan-dahang nagbago. Mula sa pagiging mausisa, naging pagkabigla, at sa huli, naging isang malamig na galit. Pagkatapos niyang makita ang lahat, tumingin siya sa akin. "Leticia," sabi niya, "tinatawag ako sa aking unang pangalan. Slam dunk ito, pero kailangan nating maging strategic. Hayaan natin silang isipin na nananalo sila hanggang sa araw ng pagdinig. Pagkatapos, sabay-sabay nating ibabagsak ang lahat. Ang 3 linggo, bago ang pagdinig, ay parang isang panaginip." Si Maricel ay napakasaya. Nagsimula na siyang mamili. Mga mamahaling damit, mga bag. Tumingin pa siya ng mga bagong sasakyan online. Si Bea naman ay nag-book na ng isang European tour para sa Enero. Ginagastos na nila ang perang hindi pa nila nakukuha. Ang perang inaakala nilang mananakaw na nila mula sa akin. Patuloy kong ginampanan ang aking papel. Isang nalilitong matanda, dumedepende sa kanyang anak, nagpapasalamat sa tulong ni Maricel. Ngunit sa loob-loob ko, idinodokumento ko ang lahat, nang may katumpakan ng isang klinikal na propesyonal. Dumating si Paulo noong weekend bago ang hearing. Hindi siya nagpakita kina Maricel. Nagkita kami ng palihim kasama si Attorney Cruz. Inayos namin ang lahat ng ebidensya. Inihanda namin ang aming mga argumento. Si Paulo ang magiging aming technical witness. "Handa na po ba kayo, tita?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Ipinanganak akong handa para dito, anak. Sa gabi bago ang pagdinig, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Paano nila nagawa ito? Paano nila nagawang tingnan ako na may pekeng pagmamahal habang pinaplano ang aking pagkasira? Paano nila nagawang tapakan ang lahat ng sakripisyo ko para sa kanila? Bukas, malalaman nila na ang babaeng inaakala nilang mahina at ulyanin ay ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa nila sa kanilang buhay. Ang babaeng nagbigay sa kanila ng lahat ay ang babae ring babawi sa lahat." Dumating ang Disyembre 8. Isang maganda at maaliwalas na umaga. Ngunit para sa akin, ito ang araw ng paghuhukom. Binihisan ako ni Maricel ng isang konserbatibong itim na bestida. "Para po presentable kayo sa harap ng judge, ma," sabi niya, ang ironiya. Dinala niya ako sa aking sariling libing. Sa biyahe papuntang Muntinlupa Hall of Justice, panay ang haplos niya sa aking kamay. "Huwag po kayong mag-alala, ma. Magiging maayos din po ang lahat. Aalagaan ko po kayo." Hindi ako sumagot. Ipinikit ko lang ang aking mga mata at nagdasal. Ang courtroom ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko. Si Judge Patricia Reeves ang namumuno. Nasa mga 50 anyos siya. May matalas na mga mata at isang seryosong kilos. Nagustuhan ko siya kaagad. Unang nagsalita ang abogado ni Maricel. Isang makisig at madaldal na lalaki na dalubhasa sa mga kaso ng conservatorship. "Your Honor," simula niya, "narito po tayo ngayon dahil si Mrs. Leticia Reyes, 15 taong gulang, ay hindi na po kaya pang pamahalaan ang kanyang sariling mga gawain. Dahil po sa early onset dementia, siya po ay nalilito, makakalimutin, at madaling maloko. Iprin-esenta niya ang ebalwasyon ni Dr. Santos." Si Dr. Santos, isang respetadong psychiatrist, ay nagsagawa ng pagsusuri kay Mrs. Reyes at nakakita ng malinaw na mga senyales ng cognitive impairment. Sunod na tumestigo si Maricel. Umarte siyang parang isang martir. "Your Honor,
Masakit po sa puso kong gawin ito, pero hindi na po ang nanay ko ang babaeng tulad ng dati. Nakakalimutan na po niyang kumain. Naiiwan niyang bukas ang mga appliances. Noong 1 linggo lang po, hindi niya maalala ang pangalan ng anak ko. Nag-aalala po ako para sa kanya. Umiiyak siya, totoong mga luha. Kailangan kong aminin, magaling siya. Napakagaling. Tumestigo rin si Bea. Si Lola po ang nagpalaki sa akin. Siya ang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Napakasakit pong panoorin siyang ganito. Pero tama po ang nanay ko. Kailangan po naming siyang protektahan. Si Judge Reeves ay maingat na nakikinig, nagsusulat sa kanyang notepad. Nang matapos ang panig nila, tumingin siya sa akin. Mrs. Reyes, mayroon po ba kayong representasyon? Dahan-dahan akong tumayo. Ginagampanan ang aking papel sa huling pagkakataon. Ako po. Sa tingin ko po, mayroon po, may isang babae. At sa hudyat na iyon, tumayo si Attorney Cruz mula sa kinauupuan niya sa likod ng courtroom. Your Honor, ako po si Attorney Margaret Cruz, kumakatawan kay Mrs. Leticia Reyes. At nais po naming magpresenta ng ilang ebidensya kung inyo pong mamarapatin. Nagulat ang abogado ni Maricel. Your Honor, hindi po sinabi ni Mrs. Reyes na mayroon siyang abogado. Hindi niya kailangang sabihin, Counsel, sagot ng hukom. Proceed, Attorney Cruz. Lumakad si Attorney Cruz papunta sa harap, dala ang isang tablet. Your Honor, nais ko pong simulan sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng isang audio recording mula noong October 24. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Maricel ang pumuno sa tahimik na courtroom. Matagal ko nang nababasa ang lahat sa cellphone ni Mama. Nag-install ako ng monitoring software. Ang kulay sa mukha ni Maricel ay biglang nawala. Si Bea naman ay parang masusuka. Ang recording ay nagpatuloy. Bawat detalye ng kanilang plano. Bawat malamig at kalkuladong salita. Nang matapos ito, ang buong courtroom ay nabalot ng katahimikan. Your Honor, nagpatuloy si Attorney Cruz. Ang kanyang boses ay matatag at malakas. Ang recording na iyon ay simula pa lang. Mayroon po kaming video evidence ng paglalagay ni Miss Maricel ng gamot sa inumin ng kanyang ina nang walang pahintulot. Mayroon kaming mga resulta ng drug test na nagpapakita ng benzodiazepines sa mga inuming inihanda niya. Mayroon kaming ebidensya ng iligal na pagmonitor sa telepono, peking special power of attorney, at pagnanakaw ng halos 3 milyong piso mula sa mga account ni Mrs. Reyes. Isa-isa niyang ipinakita sa screen ang mga ebidensya, ang video, ang mga resulta, ang mga peking pirma, ang mga bank transfer, at higit sa lahat, Your Honor, mayroon kaming ebidensya na si Dr. Richard Santos, ang nagbigay ng psychiatric evaluation, ay may kasaysayan ng pamemeke ng mga competency evaluation sa mga kaso ng conservatorship. Tumayo ang abogado ni Maricel, namumutla. Your Honor, wala po akong kaalaman sa lahat ng ito. Umupo ka, Counsel, utos ni Judge Reeves. Tumingin siya sa akin. Mrs. Reyes, nais mo bang magsalita? Tumayo ako. At sa pagkakataong ito, walang panginginig sa aking boses. Walang pagkalito sa aking mga mata. Tumingin ako ng diretso kay Maricel. Your Honor, simula ko. Ang pangalan ko po ay Dr. Leticia Reyes. 37 taon po akong isang lisensyadong child psychologist na dalubhasa sa family dynamics at psychological abuse. Nagsilbi po akong expert witness sa 23 kaso. Mayroon po akong doctorate sa clinical psychology. Kung gusto ninyo, kaya kong bigkasin ang buong diagnostic and statistical manual mula sa memorya. Tumingin ako sa aking anak, na ngayon ay humahagulgol. Hindi po ako ulyanin, hindi po ako nalilito, at lalong hindi po ako mahina. Ang nararamdaman ko po ngayon ay isang pusong sinugatan ng sarili kong anak at apo na nagtangkang lasunin ako, ideklarang baliw, at nakawin ang pamanang iniwan sa akin ng aking kapatid. Ang laro ay tapos na. Walang nag-atubili si Judge Reeves. Ang kanyang mukha ay parang isang bato, walang mababakas na emosyon maliban sa isang matigas na determinasyon. Petition denied, sabi niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng courtroom na parang isang malakas na dagok ng martilyo. Bailiff, please detain Miss Maricel at Miss Bea pending investigation by the District Attorney's Office. Tumingin siya sa akin. Dr. Reyes,
Ikinalulungkot ko po ang pinagdaanan ninyo. Ang korte ay mag-i-issue ng isang restraining order para protektahan kayo mula sa anumang karagdagang kontak sa mga petitioner. 2 bailiff ang lumapit. Nagpumiglas si Maricel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit hindi ito ang magagandang luha na ipinakita niya kanina. Ito ay mga pangit, desperadong hikbi. Ma, please, patawarin mo ako. Gipit lang ako. May mga utang ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tiningnan ko ang aking anak. Ang maliit na batang babae na pinalaki ko. Ang babaeng minahal at sinuportahan ko sa lahat ng bagay. At sa sandaling iyon, wala akong naramdaman kundi isang malawak na kawalan. Isang malalim na hukay sa aking puso. Hindi ka humingi ng tulong sa akin, Maricel, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit walang buhay. Hindi mo sinabi sa akin na nahihirapan ka. Pinili mong wasakin ako. Hindi iyan kagipitan. Kasakiman iyan. Sinubukan ni Bea na abutin ang aking kamay habang dinadala siya palabas. Lola, please. Sorry po. Ayoko po sanang gawin. Hinila ko ang aking kamay palayo. Gusto mo. Nagplano ka ng isang European tour gamit ang perang nanakawin mo sa akin. Huwag mo akong insultuhin sa pamamagitan ng pagsisinungaling ngayon. Dinala sila palabas na nakaposas. Dahan-dahang nawalan ng tao ang courtroom. Si Attorney Cruz ay nanatili sa aking tabi. Ang kanyang kamay ay nasa aking balikat. Brutal iyon, sabi niya ng mahina. Kinailangan, sagot ko. Kinailangan nilang maintindihan na hindi ako ang babaeng inaakala nila. Ano na ang plano mo ngayon? Nag-isip ako. Tumingin ako sa bintana sa sikat ng araw ng Disyembre. Lilipat ako sa beach house ni Celia, sabi ko. Mamumuhay ako sa paraang gusto ng kapatid ko para sa akin at magtatayo ako ng isang foundation sa pangalan niya. Isang foundation para tulungan ang mga biktima ng elder financial abuse. Makukulong sila, Leticia. Alam mo yan, napakatibay ng ebidensya. Alam ko, at alam ko nga, si Maricel at Bea ay magdudusa ng maraming taon sa bilangguan. Ang lisensya ni Dr. Santos ay tiyak na babawiin at haharap din siya sa mga kaso. Lumabas ako ng courthouse na iyon. Sa labas, naghihintay si Paulo. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nagawa niyo po, tita. Nagawa natin? Pagtatama ko. Isinakay niya ako sa kanyang kotse at dinala sa bahay ni Maricel sa huling pagkakataon para kunin ang aking mga gamit. 1 oras lang ang itinagal nito. Kaunti lang naman ang gamit ko doon. Habang nag-iimpake ako, nakita ko ang isang photo album sa guest room. Mga litrato ni Maricel noong bata pa siya. Ang kanyang unang araw sa eskwela. Ang kanyang college graduation. Ang kapanganakan ni Bea. Naupo ako sa kama at binuklat ito. At sa wakas, hinayaan kong bumuhos ang lahat ng bigat na pinipigilan ko. Ang anak ko. Sinubukan niya akong wasakin. Ang apo ko. Tinulungan niya ito. Ang 2 taong pinakamamahal ko sa mundo ay tumingin sa akin at ang tanging nakita ay isang hadlang sa pagitan nila at ng pera. Umiyak ako. Isang malalim at masakit na pag-iyak. Ngunit nang matapos ako, kinuha ko ang album at itinapon ito sa basurahan. May mga bagay na hindi na dapat pang itago. Ang tagumpay ay may lasang abo. Ang katarungan ay naisa katuparan. Ang batas ay gumana. Ngunit ang halaga ng katarungang iyon ay ang pagkawala ng aking pamilya. Isang halaga na dadalhin ko habang ako ay nabubuhay. Napanalunan ko ang kaso, ngunit sa huli, pakiramdam ko ay natalo pa rin ako sa laban para sa aking pamilya. Lumipas ang 2 taon. 2 taon na parang isang mahabang panaginip na dahan-dahan kong ginigisingan. Ang bahay ni Celia sa Nasugbu ay naging aking kanlungan. Ang bawat umaga, sinasalubong ako ng tunog ng mga alon at ng amoy ng sariwang hangin mula sa dagat. Ang mga unang buwan, inamin ko, para akong isang multo na naglalakad sa loob ng magandang bahay na ito. Uupo ako sa beranda mula umaga hanggang gabi, nakatingin sa walang katapusang karagatan, hawak ang isang tasang kape na lumalamig na lang sa aking mga kamay. Iniisip ko sila, si Maricel, si Bea. Ano kaya ang kalagayan nila sa loob ng kulungan?
May kumot kaya sila kapag malamig? Kumakain kaya sila ng tama? Ang isang ina, kahit gaano pa kasakit ang sugat, ay isang ina pa rin. Ngunit kasabay ng mga tanong na iyon, bumabalik din ang alaala ng kanilang pagtataksil. At ang kirot ay nananatiling sariwa. Si Paulo ay laging dumadalaw tuwing weekend. Nagdadala siya ng mga groceries, nagluluto ng hapunan, at sinisiguradong umiinom ako ng aking mga bitamina. Tita, kailangan niyo na pong magsimulang mabuhay ulit, sabi niya isang araw. Hindi po gugustuhin ni Mama na nagkukulong lang kayo dito. Alam kong tama siya. Iniwan sa akin ni Celia ang lahat ng ito hindi para maging bilangguan ko, kundi para maging paraiso ko. Kaya dahan-dahan, sinimulan kong buuin muli ang aking sarili. Sumali ako sa isang book club sa aming komunidad. Nagsimula akong mag-volunteer sa isang shelter para sa mga biktima ng domestic violence. Ginagamit ang aking kaalaman sa psychology para tulungan silang bumangon. At sinimulan kong isulat ang librong matagal ko nang gustong isulat. Isang libro tungkol sa psychological abuse at financial exploitation sa mga nakatatanda. Ang pundasyong ipinangako ko sa sarili ko ay naging isang katotohanan. Itinatag ko ang The Celia Foundation for Elder Protection. Ginamit ko ang isang malaking bahagi ng mana para pondohan ito. Nagbibigay kami ng mga libreng seminar para turuan ang mga senior citizen tungkol sa mga scam. Nag-aalok kami ng libreng tulong legal para sa mga biktima ng pang-aabuso. Naglo-lobby kami sa gobyerno para sa mas matibay na mga batas na magpoprotekta sa mga nakatatanda. Sa bawat taong natutulungan namin, sa bawat kasong na ipapanalo namin, nararamdaman ko na nabibigyan ko ng hustisya hindi lang ang sarili ko, kundi pati na rin ang alaala ng aking kapatid. Ang kanyang pera ay hindi napunta sa kasakiman, kundi sa kabutihan. Isang hapon, habang abala ako sa opisina ng foundation sa Maynila, kumatok ang aking assistant sa pinto. Dr. Reyes, mayroon po kayong bisita. Wala po siyang appointment, pero sabi niya po ay importante. Sino raw? Tanong ko. Hindi inaalis ang tingin sa mga papeles sa aking mesa. Ang sabi po niya, siya raw po ang anak ninyo. Parang huminto ang pagtibok ng aking puso. Huminto ang pag-ikot ng mundo. 2 taon. Nakalaya na pala siya. Maaga. Para sa magandang asal. Alam kong darating ang araw na ito. Ngunit hindi ko inaasahan na ngayon na. Huminga ako ng malalim. Sige, sabihin mo sa kanya na lalabas ako. Naupo ako sa aking silya ng ilang sandali. Pinapakalma ang aking sarili. Ano ang sasabihin ko? Ano ang gagawin ko? Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang anak ko. Ang laman ng aking laman. Naglakad ako papunta sa waiting room. At nandoon siya. Nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa abalang kalye sa labas. Pumayat siya. Mas maikli na ang kanyang buhok. Mukha siyang mas matanda, pagod, at tila binago ng 2 taon sa loob. Maricel, sabi ko. Ang pangalan niya ay parang isang kakaibang salita na lumabas sa aking bibig. Lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi ko nakita sa loob ng mahabang panahon, pagsisisi. Ma, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Salamat po sa pagpayag ninyong makipagkita. Hindi ako kumibo. Hinintay ko kung ano ang sasabihin niya. Gusto ko lang pong humingi ng tawad, sabi niya, at nakita ko ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong hindi niyo na ako mapapatawad, pero kailangan ko pa ring sabihin. Patawarin niyo po ako. Ang ginawa ko po ay hindi mapapatawad. Sinira ko po ang ating relasyon para sa perang hindi ko naman nakuha. Itinapon ko po ang lahat ng mahalaga para sa wala. Pinag-aralan ko ang kanyang mukha. Sa loob ng 37 taon, natutunan kong basahin ang mga tao. Makita kung kailan sila nagsisinungaling. At sa sandaling iyon, si Maricel ay hindi nagsisinungaling. Wasak siya. Totoo ang kanyang pagsisisi. Ngunit, huli na nga ang lahat. Pinapahalagahan ko ang iyong paghingi ng tawad. Sabi ko sa wakas, ang aking boses ay kalmado. Pero tama ka, huli na ang lahat. Hindi mo lang sinubukang nakawan ako, Maricel. Sinubukan mo akong burahin. Sinubukan mong gawin akong isang walang malay na shell ng isang tao para makuha mo ang lahat.
Hindi iyon isang bagay na mapapatawad. Tumango siya, ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Naiintindihan ko po. May kinuha siya mula sa kanyang bag. Isang sobre. Ito po, para sa inyo. Lahat po ng perang kinuha ko sa account nyo, kasama na po ang interes. Inipon ko po sa loob ng 2 taon. Nagtrabaho po ako sa loob. Hindi po ito sapat, pero sana po ay kahit paano. Inilapag niya ang sobre sa mesa at tumalikod na para umalis. Maricel, tawag ko. Huminto siya, ngunit hindi lumingon. Sana ay mahanap mo ang paraan para mabuhay kasama ng ginawa mo. Sana ay bumuo ka ng isang mabuting buhay, gumawa ng mas mahusay na mga desisyon, maging isang mas mabuting tao. Ngunit hindi ako maaaring maging bahagi ng prosesong iyon. Hangad ko ang iyong kabutihan. Pero ayoko na kitang makita ulit. Tumango siya, pinupunasan ang kanyang mukha. Paalam ma, pinanood ko siyang maglakad palabas ng opisina, palabas ng gusali, at palabas ng aking buhay. Kinuha ko ang sobre. Sa loob, may isang cashier's check para sa mahigit 3 milyong piso at isang maliit na sulat. Sorry sa lahat. Sana balang araw, maipagmalaki mo ulit ako. Nagmamahal, Maricel. Naupo ako sa waiting room. Hawak ang sobreng iyon. At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, umiyak ako para sa nawala sa akin. Hindi ang pera, hindi ang tiwala, kundi ang relasyon sa aking anak na hindi ko na maibabalik pa. Gabi na nang umuwi ako sa Nasugbu. Naupo ako sa aking paboritong upuan sa beranda, hawak pa rin ang sobre. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat, nagiiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Ang parehong mga kulay na nakita ko noong hapong iyon. 2 taon na ang nakalilipas. Ang hapong puno ng pag-asa, bago gumuho ang lahat. Naisip ko kung paano sa isang iglap, maaaring magbago ang lahat. Ang pagmamahal ay maaaring maging kasakiman. Ang tiwala ay maaaring maging pagtataksil. At ang pamilya ay maaaring maging mga estranghero. Ngunit habang nakatingin ako sa papalubog na araw, naisip ko rin ang mga taong natulungan ng Celia Foundation. Ang matandang lola na nailigtas namin mula sa panloloko ng sarili niyang pamangkin. Ang retiradong guro na naibalik namin ang naipong pera mula sa isang investment scam. Ang hindi mabilang na mga senior citizen na ngayon ay mas maingat at mas protektado dahil sa aming ginagawa. Sabi nga noon ni Celia, minsan ang pinakamahihirap na desisyon ang nagdadala sa atin sa pinakamahalagang gawain. Tama siya. Ang pagsasakdal kina Maricel at Bea ang pinakamahirap na bagay na ginawa ko. Isang bagay na sumugat sa aking puso nang walang hanggan. Ngunit iyon ang nagdala sa akin dito. Sa gawaing ito. Sa layuning ito, itinaas ko ang aking kopita ng alak. Isang saludo sa paglubog ng araw. Isang saludo para kay Celia. At isang saludo para sa buhay na binuo ko mula sa mga abo ng nasunog na nakaraan. Salamat ate, bulong ko sa hangin. Salamat sa mana oo. Pero higit sa lahat, salamat sa pagtuturo sa akin na minsan. Ang paggawa ng tama ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat, ngunit pinipili mo pa rin gawin ito. Nang tuluyan nang lumubog ang araw, pumasok ako sa loob para ipagpatuloy ang pagsusulat ng aking libro. Bukas, may malaking fundraiser ang foundation. Sa susunod na linggo, tetestigo ako sa Kongreso tungkol sa isang bagong panukalang batas para sa proteksyon ng mga nakatatanda. Sa susunod na buwan, may speaking engagement ako sa New York. Ako ay 67 taong gulang. Nawala sa akin ang aking anak at apo dahil sa kanilang sariling kasakiman. Ngunit sa proseso, natagpuan ko ang aking sarili. Ang kwentong ito ay isang paalala. Isang paalala na ang pagmamahal ay hindi dapat sinusukat sa pera. At ang tunay na pamilya ay hindi kasasaktan para sa pansariling kapakanan. Sa lahat ng mga nanay, tatay, lolo at lola na nakikinig ngayon, huwag po kayong matakot tumindig. Huwag po kayong matakot ipaglaban ang tama. Kahit gaano pa ito kasakit, ang inyong karunungan at karanasan ay hindi kahinaan. Ito ang inyong pinakamalaking sandata. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa aking kwento. Kung nakaantig po sa inyo ang aking salaysay at kung naniniwala po kayo sa mensahe nito, hinihiling ko po ang inyong suporta. Paki-like, share at mag-subscribe po sa aming channel
para mas marami pa tayong maabot na kwento. At tulad ng dati, gusto ko pong marinig ang inyong boses. Mag-comment po kayo sa ibaba. Saan po kayo nanonood? At ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin. Bawat kwento ay mahalaga. Bawat isa sa atin ay may laban. At sa pamamagitan ng pagbabahagi, nagiging mas malakas tayong lahat. Muli, ako po si Leticia. Hanggang sa susunod na pagkikita, mag-ingat po kayong lahat.